Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. At titingnan natin what's coming to you in the next 24 hours from the time na mapanood nyo yung reading na to. Dahil ito ay isang timeless reading, so anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, let's see Gemini. Next 24 hours, what's coming? Anong energies next 24 hours for Gemini? Oh, okay. So, there's some sort of focus pagdating sa yung finances in the next 24 hours. Pwedeng meron kang unexpected na pera na darating. This can be related sa trabaho. Pwedeng merong may magbibigay sa'yo ng pera sa trabaho. Like, for example, merong bonus, no? Or may nagbigay sa'yo ng tip sa trabaho. Some of you, maaring meron kayong kailangang ayusin pagdating sa relationship ninyo. If you are married, no, kung kasal ka na, pwedeng merong mga kailangang pag-usapan sa relationship ninyo. And you have nothing to worry about this, no? Kasi kailangan lang nito na, kumbaga, magkaintindihan. Kasi pwedeng hindi kayo nakakapag-usap ng maayos ng partner mo, or yung iba naman sa inyo, this can be a business partnership na meron lang kailangang klaruhin sa inyong mga napag-agrihan, pwedeng sa kontrata. Some of you, maaring meron kayong mga bagong libangan. Itong libangan na to is may potential siya na maging source of income mo in the future. So example, libangan mo magtanim ng halaman. Pwede mo siyang maging source of income in the future, like magbebenta ka ng mga halaman. Or pagbe-bake, nag-aaral ka mag-bake. Yun yung nagiging interest mo. Pwedeng in the future, magiging business mo yan. Magtatayo ka ng bakery, bake shop. You also have, yung iba sa inyo, Gemini, maaaring nagkakaroon rin kayo ng identity crisis, no? Yung hindi nyo sure kung ano yung inyong sexual orientation. Kasi pwedeng, yung iba, late nyo na na-realize, or pwedeng earlier in life, if you are still in your early 20s, pwedeng ikaw ay confused about, your sexuality, or even in the later life na ma-realize mo, oy, bakit nagiging attracted ka sa same sex, or parang may variety na hindi lang sa opposite sex ka na a-attract, ganon. So, maaring ito ay somehow nag-a-add ng confusion sa'yo, gumugulo sa isip mo, but eventually, ma-realize mo what you really want in a relationship. Okay? Kasi yung iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon ng interest sa isang kaibigan of the same sex, or, alam mo yun, parang may interest, may certain kind of interest. Kaya lang, this might start a conflict sa relationship mo sa kaibigan mo. So, syempre, this is a general reading, no? Hindi to magre-resonate para sa lahat. Yung iba naman, pwedeng may challenges kayo sa ngayon pagdating sa social media. Or if your career is in social media, yung source of income nyo nasa social media, pwedeng content creator kayo or affiliate marketer. Pwedeng nagsa-struggle kayo ngayon. But eventually, you will find ways. Makakahanap ka ng solusyon dyan. Through learning. Kasi pwedeng pinasok mo ang isang career path or source of income, trabaho, ng
basta-basta na lang at hindi mo pinag-isipan. So, syempre kailangan, Ace of Cups, kailangan meron kang interest talaga at willingness na matuto para magamay mo kung ano man yung gusto mong i-pursue sa buhay, lalo na sa career path mo. So, your overall energy is the Five of Swords. Yun nga, conflicted ka ngayon. May gumugulo sa isip mo. What is your challenge? The Lovers. So, maaring relationship ang challenge mo ngayon or yung commitment na meron ka. Kasi, let's say, sa relationship, na-challenge ka sa connection mo with a person, pwedeng hindi nagiging maayos yung inyong relasyon or pag-uusap. Yung iba naman, when it comes to your career, or yung gusto nyo i-pursue sa buhay, parang pwedeng na yung sense of commitment nyo nawawala. Yung tipong, wag na lang, bukas na lang, or sa isang araw na lang. So, hindi kayo nagiging committed. Hindi kayo 100% committed sa pangarap nyo. And that is something na kailangan nyo i-work out, ayusin. Kasi kung wala kayong commitment sa pangarap nyo, paano nyo ma-achieve yun? 'Di ba? So, your opportunity, what is the opportunity? You have the Queen of Swords, opportunity to learn. Opportunity na alisin ang mga distraction sa buhay mo para mas focus ka doon sa gusto mong ma-achieve. Kailangan mong alamin kung ano ba yung mga nandi-distract sa'yo, ano ba yung mga pumipigil sa'yo, ano ba yung gumugulo sa'yo. Yun yung kailangan mong tanggalin. For example, isa kang kahit content creator or someone na may trabaho, tapos lagi ka nadidistract sa cellphone mo kasi mas nagbibigay ka rin ng focus attention sa paggamit ng cellphone mo all the time. So, kung gusto mong matapos yung trabaho mo, you have to focus on your work. Iwasan ang distraction. And then, your blessing is the Knight of Wands. So, this is about action, inspiration. So, you will feel inspired in the next 24 hours na gumawa, to take action pagdating sa mga goals mo, yung mga gusto mo ma-achieve sa buhay, like yung career. And if you want to talk to someone para klaruhin ang connection ninyo, you will also take action. And then your money, career, finances, some of you meron kayong talento or galing sa pagtuturo, no? Pag-share ng knowledge nyo sa iba. This can be a teacher, a mentor, coach, trainer, or yung iba, may mga pag-aaralan nga kayo para mas maintindihan nyo yung work ninyo na pinasok. Okay? Sa relationship o unrequited, pwede kasing hindi balanse yung oras, energy, effort na naibibigay nyo sa isa't isa ng karelasyon mo. Kaya kailangan yung mag-usap at ayusin kung ano ang demands or expectations ng bawat isa. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. See you again.